Isa puso ang batas ng Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 5, verses 17 to 20, and I read it for you. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish but to fulfill. For truly I tell you, until heaven and earth pass away, not one letter, not one stroke of a letter will pass from the law until all is accomplished. Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Nariyan ang mga batas para magkaroon ng kaayusan, kapayapaan, hustisya. Nariyan ang mga batas para tayo ay magkaroon ng pagkaorganisa sa ating lipunan, sa ating trabaho, sa pag-aaral, at sa pamilya. Ang batas ang siyang ating sandigan kapag tayo ay naaabuso. Kapag may mali na nangyayari, tayo'y naghahanap ng katarungan. Pero ang batas ay ginawa para sa tao. Hindi ginawa ang tao para sa batas. Malinaw itong sinabi ng Panginoon. Narito ako, hindi para alisin ang batas. Narito ako para isabuhay ang batas at ang propeta, the law and the prophets. Bilang mga tagasunod ni Kristo, madalas po sinasabihan tayo mga hipokrito. Ano po bang hipokrito? Ito yung mga tao na nariyan nagpapanggap, hindi alam ang katauhan, nariyan na palaging nagsisimba, pero ang ugali naman ay ugaling kakaiba sa kanilang pinaniniwalaan. Sa konteksto ng simbahan, ang hipokrito ay ang taong hindi naman talaga isinasabuhay ang kanyang pinaniniwalaan. Ngayong araw na ito, may paalala ang Diyos sa atin. Isa puso mo ang batas ng Diyos. Huwag sanang manatiling nasa letra. Huwag sanang manatiling nasa labi. Matatamis na salita na ating ipinapahayag at sinasabi sa iba, pero hindi naman natin isinasabuhay, hindi naman nakikita sa ating mismong buhay. Ngayong panahon ng Kwaresma, isang malaking hamon ang magpakatotoo. Kaya nga po ang naging resulta ng pag-aayuno at pagtitika ay pagiging totoo sa sarili. Hinuhubaran tayo ng pag-aayuno sa kung at sino tayo sa harapan ng Diyos, sa harapan ng ating kapwa at sa mismong ating sarili. Kaya huwag nating sayangin ang biyayang hatid ng Kwaresma, magpakatotoo tayo. Sa puso natin ang batas ng Diyos. Huwag sanang manatili ito sa ating mga labi. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, turuan niyo po ang aming mga puso na palaging sumunod at isabuhay ang mga batas mo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.